po. Thank you po, Ate Dalen. Good evening po sa lahat. Naririnig po ako? Yes, narinig ka! Okay, thank you po. Naririnig daw po ako, sabi po ng aking asawa dun sa labas. Po, thank you po, Ate Dalen, sa prayer. Kailangan ko po yan. Sige po, bago po ako mag-start, mag-pray lang po tayo uli. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, we commit to you, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon. Lord, we pray na ikaw po, Lord God, ang siyang sumama sa amin, Lord God, sa pananalangin na namin, Lord God, mamaya at sa pag-aaral, Lord God, namin, ng aming pag-aaral po namin, Lord, ng iyong pong salita ngayong gabing ito. Holy Spirit, we invite you, Lord, move in a very special way tonight, O God, in Jesus' name. Amen. So, good evening po sa lahat po ng nanonood ngayon sa ating pong prayer meeting. So, ang topic ko po tonight, binigyan ko po siya ng title na Lesson from a King. Yun. So, lesson from a king kasi this is the story of King Asa or King Asa. Yan. So, yung life story po ni King Asa ay matatagpuan natin sa 2 Chronicles chapter 14 to chapter 16. So, maganda po yung life story niya. Although mahaba po kasi yung chapter na yan, meron lang po akong nabasa na doon na lang po ako mag-concentrate. So, pabukas na lang po yung Bible sa 2 Chronicles chapter 14 verse 11. So sa NIV po muna tayo. Yan, sabi po dyan, then Asa called to the Lord his God and said, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help us, Lord our God, for we rely on you, and in your name we have come against this vast army. Lord, you are our God. Do not let mere mortals prevail against you. Sige po, basahin po natin sa RTPV. Yan, sabi po dyan, bago siya lumaban, nanalangin si Asa or si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos. Wala kang katulad o Yahweh sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami, o Yahweh na aming Diyos, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa. Sa inyong pangalan, nakaharap kami ngayon sa ganito karaming kaaway, o Yahweh. Kayo ang aming Diyos. Huwag ninyong hayaang matalo kayo ng tao. So, a short background po, background story po, dito kay King Asa bago po dumating itong verse na to. Si King Asa po kasi descendant po siya ni King David. So, ang father po niya is si King Abijah or Abias. Si King Abijah po is anak ni King Rehoboam. So, si King Rehoboam po, anak naman siya ni King Solomon. So, alam naman natin na yung father ni King Solomon is si King David. So, parang apo siya sa talampakan ni King David, itong si King Asa. Ngayon po, nung namatay na yung father niya na si King Abijah, siya na po yung pumalit na hari ng Judah nung time na yon. So, siya na po yung pumalit. And then, one time po, nangyari, may lumusob po sa kanila. Meron pong sumalakay sa kanila. Ito po yung si Sisera. Ito pong si Sisera ay isang Ethiopian. So, sa English version po, sa NIV version, ang sabi po dito na itong si Zera na ito ay meron po siyang vast army yung dinescribe sa kanya. Pero dito po sa RTPV, dinescribe po na ang kawal ni
ni Zera ay nasa 1,000,000, tapos po yung kanyang karwahe ay nasa 300,000. So 1,000,000 na kawal and then 300,000 na karwahe or chariots niya. And then while itong sina King Asa, meron silang 300,000, meron silang teka lang po, yan. So, si King Asa, meron naman silang 300,000 na kawal plus yung 280,000 na kawal from the tribe of Benjamin. So, in total, meron silang 580,000 na kawal. So, malaki pa rin po yung lamang nung kalaban nila na si Zera against them, di ba po? Kasi 1,000,000 yun eh. Tapos, sa NIV version nga, hindi sinabi yung buong numbers, basta sinabi lang vast army. So napakarami nung kawal nito ni Zera. Kaya nung time po na nilusob sila, so ayan na magkakaharap na sila, ready to battle na. So ito na po yung nasa verse 11. Nga sabi niya dito, bago siya lumaban, so bago po lumaban itong si King Asa, ito po yung ginawa niya, yung binasa po natin sa verse 11. So, sa verse 11, sabi niya, bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos. And then sinabi niya na wala kang katulad o Yahweh sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami o Yahweh na aming Diyos sapagkat sa inyo lamang kami umaasa. Sa inyong pangalan nakaharap kami ngayon sa ganito karaming kaaway. O Yahweh, kayo ang aming Diyos, wag ninyong hayaang matalo kayo ng tao. So, habang minimeditate ko po itong verse na to, meron lang pong mga revelation sa akin ng Lord. May mga niremind po siya. Sa akin. So, yun po yung isi-share ko po sa inyo tonight. So, number 1 po, pray before we face any battles in life. So, bago po tayo humarap sa kahit na ano pong battles po natin, no po, we should pray first. So, kagaya po nung ginawa ni King Asa, sa nabasa po natin, no po, nanalangin muna po siya bago po siya lumaban. So, lahat po tayo, meron po tayong mga battles, no po, meron po tayong mga problemang mga pinagdaraanan. So meron pong mga problemang madali, meron pong mahirap, meron pong mga problema na parang imposibleng ipanalo, no po. So yung parang dun sa sitwasyon ni King Asa, from vast army na 1,000,000 against sa 580,000 lang na kawal. So kayang-kaya silang kuyugin nun and talagang kayang-kaya silang talunin. So parang imposibleng manalo. Manalo sila doon sa kalaban nila, 'di ba po? Pero ang kagandahan po dito kay King Asa, hindi po siya nagpanic. So hindi rin siya nag-retreat. 'Di ba po? So anong ginawa niya? Bagkus ang inuna niyang ginawa is mag-pray. So nag-pray po siya sa ating Panginoon. Then it reminded me po that prayer is very important. 'Di ba po? So we have to go to God first in prayer before we start before we start our day. Let's pray first. Ganun po, no? Before we make any decisions in life po, minor man yan or major decisions, we must pray. No po? So kung ano man po yung mga problema natin na kinakaharap, no po, bago po natin yan harapin o bago po natin labanan yung mga problema natin na yan, unang-una po nating gawin is manalangin muna po tayo sa Panginoon. Napaka-importante po ng pananalangin. And then number 2, sometimes God is not taking us out of the battlefield. Di ba po? Minsan po, di ba ang prayer natin, Lord, alisin mo na po itong problema ko na to. Di ba po? Parang magic. Alisin na lang bigla, ganun. Mawala na lang yung problema. So, ganun. Pero hindi pala. Minsan po, hinahayaan po ng Lord na pagdaanan po natin yung mga problemang ganun.
Kasi sa pamamagitan po ng mga problema na yun, mas nakikilala po kasi natin ng Lord, hindi po ba? So paano po natin malalaman na ang Lord pala ay healer kung hindi po tayo nagkasakit at hindi po natin naranasan yung kagalingan na galing po sa Panginoon, di ba po? So paano natin makikilala na ay healer pala ang Diyos, di ba po? So paano din natin masasabi na provider ang Panginoon kung hindi po tayo nakaranas ng mga matitinding problema na halos yung financially, di ba po, na nag-i-struggle po tayo financially, di ba po? So paano po natin masasabi that God is provider kung hindi po natin naranasan yung mga ganong klaseng problema at nakaalis tayo do sa ganong problema. So paano po natin masasabi that God provides it if hindi po natin naranasan yung mga ganong sitwasyon? Ano po? So minsan inaalaw po talaga ng Lord na kaharapin po natin 'to. Hindi yung problema natin hindi ginagawang parang magic na tinatanggal na lang agad, 'di ba po? Kumbaga hinahayaan ng Lord na mapagdaanan po natin yung mga problema na 'to, 'di ba po? So parang si King Asa when he prayed, hindi naman po nag-disappear yung mga kalaban niya, nandoon pa rin po at tuloy pa rin po yung labanan, 'di ba po? Same thing with us, 'pag nag-pray tayo, hindi po instantly nagdi-disappear yung mga problema po natin. Inaalaw po ng Lord na harapin natin yung mga problema na yan, pagdaanan natin yan, wag po nating takbuhan. So makikita po natin yung galaw ng Lord do sa mga sitwasyon po natin. And then number 3, the battle is the Lord. So meron pong kanta tayo, 'di ba? The battle is the Lord. So hindi man po tayo inaalis ng Lord doon sa laban na 'yon o doon sa problema na 'yon o sa sitwasyon na 'yon, pero ang maganda po, the Lord is fighting our battle. Ang Diyos po yung nakikipaglaban para po sa atin. Sige po, basahin po natin sa verse 12. Diyan pa rin, chapter 14, verse 12 hanggang 13. Sabi diyan, sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang Gerar. Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. Ano po ko sa NIV? Maganda rin kasi yung ng NIV. So sabi diyan, the Lord struck down the Cushites before Asa and Judah. The Cushites fled, and Asa and his army pursued them as far as Gerar. Such a great number of Cushites fell that they could not recover. They were crushed before the Lord and his forces. The men of Judah carried off a large amount of plunder. Sige po, balik po tayo sa RTPV. So ilang beses pong sinabi dito po no sa binasa po natin na sinabi doon na sa tulong ni Yahweh. Yan po, sa tulong ni Yahweh, natalo nila ang mga taga-Ethiopia. So hindi man po nag-disappear yung mga kaaway nila no nung lumaban nung nagpray si King Asa, pero in the midst of the battle, nandoon po ang Lord, no po. In the midst of our problem, nandoon po ang Diyos natin. He is fighting for us. Siya po ang nakikipaglaban sa ating pong mga sitwasyon, sa ating pong mga problema. Ano po? Sige po, punta po tayong Deuteronomy 20 verse 4. Ayan po, sabi diyan, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya.
Praise God, di ba po? So, mga problema pong mga sitwasyon, mga problema po na meron tayo, kumbaga, in the midst of those problem, ayan po, sinabi po ng Lord, sama natin ng Diyos. Kasama mo ang Diyos mong si Yahweh. Siya ang makikipaglaban. Ang Lord ang makikipaglaban para sa atin. At ang pinakamagandang part po dyan is pagtatagumpayin niya po tayo. No po, yun po yung pinakamasarap na marinig. Na meron pong affirmation na galing sa Panginoon na sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating mga problema, mga sitwasyon natin na parang imposible, at the end po nun, meron pong katagumpayan kasi po, kasama po natin ang ating Panginoon. Amen po. Sige po. Number 4. So, let us acknowledge our weaknesses or humble ourselves unto the Lord. So magpakumbaba po tayo sa Panginoon at aminin natin na hindi natin kaya on our own. So ibig sabihin, wag na po tayong ma-pride. Kung meron po tayong problema, okay lang po na aminin natin sa Panginoon na, Lord, ang hirap po nitong pinagdaraanan kong problema, tulungan mo po ako. So hindi po masama na magpakumbaba po tayo sa Panginoon. I-acknowledge po natin sa Panginoon na hindi po natin kaya. So parang si King Asa po, no, in-acknowledge niya kay Yahweh, in-acknowledge niya, sabi niya ganun, na kay Yahweh siya umaasa. Okay, balikan po natin yan sa verse, yung sa 2 Chronicles 14. 14:11. Ayan, sabi niya diyan, kaya tulungan ninyo kami, O Yahweh, na aming Diyos, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa. Diba po? Parang indirectly man, inaamin niya na hindi niya kaya yung kalaban nila at nag-humble siya before God. Diba po? Sige po, pwede ba nating tingnan sa tingnan nga natin sa NIV. Sorry po, palipat-lipat ako ng version. Ayan, sabi po niya, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Help us, Lord our God, for we rely on you. So sabi niya dito, help the powerless against the mighty. So yung sinasabi niyang powerless, sila po yun, indirectly. Talaga nagpapakumbaba siya sa Panginoon kasi yung sinasabi niya na powerless, sila po yun. Si King Asa po yun at sila, kasi nga naman yung kalaban nila nasa 1 million against ilan lang po sila. So halos kalahati lang ng bilang. Minsan po 'di ba, we rely on our own kasi 'di ba po minsan we think, talino natin, degree holder tayo kaya natin 'yan, mapopromote ako diyan kasi magaling ako matalino ako ganyan, mapapasa ko 'yan, nag-review ako ganyan, ganyan. So gano'n po 'no, minsan umaasa po tayo sa sarili nating kakayahan na po, so hindi natin naiisip na yung katalinuhan po natin is galing sa Panginoon. Then minsan nagtitiwala tayo sa pera, marami akong pera, kampante lang ako, 'di ba po yung mga gano'n. Minsan kapag wala tayong problema sa pera, relax lang tayo, pabanjing-banjing lang din po tayo sa relasyon natin sa Panginoon kasi, wala cool lang, parang lang tawag dito, parang chill-chill lang kapag walang mga financial problem 'no po. So, naisip natin kapag meron tayong financial problem, nandiyan naman yung kamag-anak ko na nandiyan naman kamag-anak ko, nandiyan naman yung kaibigan ko, may malalapitan ako, yung mga gano'n pong bagay 'no. So, minsan naisip natin, marami akong koneksyon, makukuha ko yung mga projects na 'yan, yung mga gano'n po. We rely on our own.
So, we rely on other things or other people rather than God. Kaya madalas binabasag po ng Lord yung ganong mindset natin no po. Minsan kung sino pa yung mga taong inaasahan po natin, madalas hindi po sila yung mga hindi po sila yung mga nakakatulong po sa atin, 'di ba? Minsan kung sino pa yung nasa isip mo, pag lumapit ka doon sasabihin sa'yo, naku wala akong ekstrang pera, 'di ba? Yung mga gano'n. Wala akong ekstrang pera ngayon, gano'n. So, so, kung sino pa yung mga hindi mo inaasahan na tao, yun pa po yung ginagamit ng Lord para po matulungan tayo dun sa sitwasyon po natin. And, kami po ng asawa ko ni Wendell, madalas po namin 'tong, naranasan na talagang kung sino pa po yung, ah, hindi namin inaasahan ng mga tao. Minsan nga po may mga ginagamit ng Lord ng mga tao na hindi namin kilala. First time lang namin nakilala, pero sila pa po yung ginamit ng Lord para po i-bless po kami. So, yun po 'no. So, um, 'wag po tayong ma-pride. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon, wag po tayong magmamalaki sa ating Panginoon kasi on our own hindi po natin kaya. Ang Lord lang po ang makakagawa ng mga bagay para po sa atin. Sige po, basahin po natin sa First Peter chapter 5 verse 6 to 7 sa NIV po. First Peter. First Peter 5, 6. Sabi dito, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So, sabi po dyan, humble ourselves, magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon. So, kung ikaw, pagod ka na, nakakapagod talaga yan So, kung pagod ka na, it's time to humble yourself sa Panginoon. So, nakikinig lang siya sa'yo. So, wag ka nang magmataas o magmalaki sa Panginoon. Magpakumbaba ka sa Panginoon at siya'y makakatulong sa mga problema po natin. Then, number 5, let's still praise and exalt the Lord even in the midst of our battle. Minsan po kasi 'di ba nangyayari kapag wala po tayong problema, kumbaga kampanteng-kampante po tayo. Nakakalimutan po natin na kumbaga ibig sabihin kung kailan lang maganda yung sitwasyon po natin, dun lang tayo parang ganadong-ganadong magpuri sa ating Panginoon, 'no po. Pero kapag po may mga sitwasyon po na mabigat po yung problema natin, hindi po tayo makapagpuri sa Panginoon, 'no po. So, para pong ito si King Asa, so ang ganda po nung ginawa niya. King Asa said, "Wala kang katulad, O Yahweh." Dun sa una niyang balik tayo sa RTPV nung Second Chronicles 11:14. Second Chronicles. Sorry, hindi po ako nag-aano diyan sa kasi hindi ko pa nakikita. Then dito, sabi niyan ay 14:11 pala, sorry. Second Chronicles 14. Ayan, 14:11. Sabi diyan, bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh sa kanyang Diyos. Sabi niya diyan, wala kang katulad, O Yahweh. Yung parang sa umpisa pa lang nung prayer niya, alam niyo po yun na ina-exalt niya na yung ating Panginoon, 'di ba po? Itinataas niya na agad yung pangalan ng ating Panginoon. Sabi niya, "Wala kang katulad, O Yahweh." Dun sa NIV version niyan, wag mo nang puntahan, ang sabi niya, "Lord, there is none like you." So sa umpisa pa lamang po nung kanyang panalangin, dine-describe niya na how God is to them, papaano po ang Diyos sa kanila. There is no one like you, wala kang katulad, O Yahweh, sa pagtulong maging sa malakas at mahina. So diyan palang dinescribe niya na yung magiging kakahinatnan nila.
So, nandoon na exaltation niya sa Panginoon, nandoon na tinataas niya na yung pangalan ng ating Panginoon, So that's why when we are praying, let's exalt God, um, pasalamatan natin yung Panginoon, magnify natin siya, di ba po? So, bago po, yung sa umpisa pa lamang po ng panalangin natin, nandoon na po na ibigay po natin what is due God, kung ano po yung para sa Panginoon, no po, yung exaltation, yung magnify po natin ang Panginoon, 'di ba po? Lord, thank you. You are our healer. Lord, thank you. You are our provider. Yung wag lang po nating purihin ng Panginoon kapag po tapos na yung problema. So kahit bago pa po man tayo humarap o harapin yung mga problema po natin, dakilain na po natin yung ating Panginoon. That way po pinapakita na natin that we are putting our faith and our trust in Him. And then finally po, nothing is impossible with God. Sige po sa Luke 18:27 ng NIV uli kapatid. Yan. Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. So what is impossible with man is possible with God. So just like in the case po of King Asa, imposibleng manalo sila dun sa hukbo ng Nizera ng Ethiopia dahil po ang laki po ng lamang ng kawal nila sa kanila. Pero dahil sa tulong po ni Yahweh sa kanila, natalo nila ang kanilang mga kaaway. Amen po. So, ganun din po sa atin. So, ano man po yung mga battles in life natin, kahit gaano man po ka-imposible yan, kahit gaano man po karami ang problema na yan, ano man po yung mga sitwasyon natin, let's pray. Manalangin po tayo sa Panginoon at sa Diyos po tayo umasa at sa Diyos po tayo magtiwala, and God will surely give us the victory. Amen po. Next. So, yun na po yung last. Pero, iaano ko lang po. For 35 years, kapag po tinuloy nyo po yung story na yan ni King Asa, sige po, basahin natin sa Second Chronicles chapter 16 po. Ayan. So 35 years po, for 35 years, wala pong digmaan na nangyari. So wala pong digmaan na nangyari sa nung time ng paghahari ni King Asa. Sige po, basahin na lang natin. Nang ika-36 na taon, so on the 36th year, ng ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Juda, pinalibutan niya ng pader ang Rama upang walang makaalis o kaya'y makapunta kay Asa sa Juda. Dahil dito nakipag-ugnay si Asa kay Ben-Hadad na hari ng Syria at nakatira sa Damasco. Nagpadala siya ng pilak at ginto na kinuha niya sa kabang templo ni Yahweh at sa kanyang palasyo. Ganitong sinabi niya, pinadadalan kita ng pilak at ginto, ibig kong magtulungan tayo tulad ng ginawa ng ating mga magulang. Sirain mo na ang kasunduan ninyo ni Baasa na hari ng Israel upang hindi na niya ako guluhin. Sumang-ayon naman si Ben-Hadad at pinasalakay niya ang mga pinuno ng kanyang hukbo sa mga lungsod ng Israel. Napasok ng mga ito ang Ijon, Dan, Abel-Maim at ang mga lungsod imbakan sa Neftali. Nang mabalitaan nito ni Baasa, pinatigil niya ang pagpapader sa Rama dahil dito tinawag ni Haring Asa ang mga taga-Juda at pinahakot ang lahat ng bato at kahoy na naiwan sa tinatayong pader at ginamit niya ang mga ito sa pagpapader sa Geba at
Mispa. So, for 35 years po, no, 'di ba, wala pong nangyaring digmaan nung paghahari niya. Then on the 36th year, meron po sila uling na-encounter naman na sinabi dito na encounter nila na lumusog po sa kanila, no po. Pero this time iba yung ginawa nitong si King Asa eh. So iba po yung nangyari. So 35 years ago, nung kinalaban nila si Zera, ang ginawa niya bago po sila makipaglaban is nagpray po siya, 'di ba po? So sa Lord po siya umasa. Pero this time, hindi po ganun yung nangyari. So, nung may lumusog uli sa kanila, which is mas maliit po yung numbers kumpara dun sa unang kumpara doon kay Zera na may vast army. So ito po mas konti, pero ito po hindi po siya lumapit sa Panginoon. Kumbaga pinintahan niya po yung partner nitong king na 'to, ni Baasa. So yung partner niya si Ben-Hadad. So pinuntahan niya, so parang ano ba tawag dun, parang sinulot niya po 'no, yung partnership nila. So ang nangyari, pinapadalan po niya ng mga ginto, ng mga pilak, gano'n. So para makuha niya po yung loob ni Ben-Hadad. So ang nangyari, in short, parang tumalikod 'tong si Ben-Hadad dun kay Baasa, 'di ba po? Pero kung dati 35 years ago, si King Asa natalo niya yung si Zera at talagang walang nakatakas. Kumbaga talagang natalo niya totally yung kalaban niya. But this time, tong kalaban po nila na 'to, so hindi po nila totally na-conquer. So naka-ano po 'yan itong kalaban nila na 'to, ano bang word 'yun? Nakatakas po sila. So 'yan po 'no. So ngayon po sa panahon natin ngayon, nangyayari pa rin po yung mga ganyan 'no, may mga sulutan pa rin pong nangyayari, 'di ba po? Madalas kung sino po yung laging nanlilibre sa atin, yung bigay ng bigay sa atin, yung maraming pa-gifts, yung maraming pa-regalo, yun po yung mas pinapaboran po natin, hindi ba po? So, ganyan po, sa trabaho po ni Wendell, sa mga kumpanya ano po, parang bago ka, si Pastor Jimmy alam niya 'to kasi naalala ko yung father niya, parang contractor dati. So, parang naikwento niya na may mga kakilala sa loob ng mga sa loob ng mga kumpanya, mga ganyan po 'no. Tapos, bago makakuha ng mga projects, meron pang mga pa-under the table 'no po. So, may mga pa-giving of gifts, mga gano'n po 'no. So, para mai-award yung mga projects. So gano'n po yung in our modern time, ganyan po yung nangyayari. So, meron pa din po. So, may mga sulutan pa rin pong nangyayari. And then, sige po, puntahan po natin yung Second Chronicles chapter, diyan pa rin sa 16, pero sa verse 7. So, ito po yung kinahinatnan nung ginawa po niya ni King Asa. Nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, "Dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria," ulitin ko po "dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Mas malaki ang mga hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga ngabayo, ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat sa kanya ka nagtiwala. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan."
So sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani at ito'y ikinadena sa bilangguan. Mula nooy, naging malupit si Asa sa mga tao. So kapag po babasahin pa po natin yan hanggang sa huli, hindi po maganda yung ending po na po. So hindi po maganda yung ending. So matututo po tayo dito po sa nangyari kay King Asa na before we go on any battles, ano man pong problema natin, it's important that we pray. And it's important po na sa Diyos lang po tayo umasa at sa Diyos lang po natin ibigay yung lubos nating tiwala at wag na wag po sa tao. So, sabi po sa Psalms 118 verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. 'Di ba po? Sa tao po, pag sa tao tayo umasa, ah, dito minsan madidismaya po tayo no. Yung may mga ina-expect po tayo sa tao na hindi po nasisira po yung expectation natin Pero pag sa Lord po tayo umasa, sigurado po yung tagumpay natin sa Panginoon. Amen po. So, yun lang po. I hope na kapag po, basahin niyo po itong life story ni King Asa, Second Chronicles chapter 14 hanggang verse 16. So marami pa po diyan na mga magagandang inano ang Panginoon. Kumbaga, parang marami po tayong mga life lesson na makukuha po dito po sa story ni King Asa. So, yun lang po. Thank you po, Purihin pong Panginoon, sa gabing ito, sa mga napag-aralan po nating